Nanay, nanay! Masayang bungad ni Ronron nang sagutin ni Lerma ang video call nito. Oh, ano yun? Nakangiting tanong ni Lerma sa anak. Isa itong OFW at may katagalan na rin noong huling beses nang umuwi sa Pilipinas. Kahit miss na nito ang anak ay hindi pa rin makuhang umuwi sapagkat wala pang sapat na ipon. Gusto kasi nito na magpermanente na sa sariling bansa. Bukod kasi sa nag-iisang itinataguyod ang 8 taong gulang na anak, breadwinner din ito ng pamilya. Nanay, tingnan niyo po oh! Itinaas ni Ronron ang hawak na papel. Wow naman anak! Ang ganda! Ikaw bang gumawa niyan? Mabilis na tumango si Ronron. Hindi na yata mawawala sa mukha nito ang malapad na ngiti. Alam niyo po ba? Tayo ito! Itinuro ni Ronron ang nakaguhit na larawan ng mag-ina sa papel. Ikaw po ito! Anito saka itinuro ang babaeng nakaakbay sa batang lalaki. At ako naman po ito! Ang batang lalaki naman ang itinuro nito na may hawak na ice cream. Wow! Ang galing mo naman! Tanda mo pa talaga yan? Natutuwang wika ni Lerma. Siyempre naman po nanay! Ito ang unang beses na umuwi kayo galing sa ibang bansa at namasyal tayo. Oh, di ba po tanda ko pa? Oo nga eh, tandang-tanda mo pa nga anak. Sabi nga po ni teacher, ang galing ko raw pong mag-drawing. Minsan daw po isasali niya ako sa contest. Masiglang balita ni Ronron. Talaga? Ang galing talaga ng anak ko. Siyempre naman nanay, sa inyo ako nagmana eh. Sinabayan pa nito iyon ng paghindat. Natawa si Lerma. Ay sus, nambola ka pa talaga. Iiling-iling na wika nito bago napatingin sa orasang nasa bisig. Hindi naman iyon nakaligtas sa mga mata ng anak. May gagawin na po ba kayo? Tanong ni Ronron. Hindi nito ipinahalata sa ina na malungkot ito. Oo anak eh, magpapakain na ako ng alaga ko. Tawag na lang ako ulit sa'yo kapag hindi na busy si nanay ha. I love you. Nagmamadaling wika ni Lerma. I love you too nanay. Nang mawala ang ina sa kabilang linya ay inayos ng muli ni Ronron ang kanyang mga gamit. Nagsimula siyang gawin ang kanyang mga taktang aralin saka pa lamang siya naglaro sa labas. Ganoon si Ronron araw-araw. Papasok sa eskwela, uuwi sa bahay, tatawagan ng ina at magkukwentuhan ng mga naganap sa maghapon, saka siya mag-aaral. Saka pa lang siya maglalaro at manonood ng TV kapag tapos na ang lahat. Namulat kasi sa murang kaisipan nito na kaya nagsusumikap ang ina ay para maitaguyod ang pag-aaral nito nang sa ganoon ay may maganda itong marating sa hinaharap. Si Ronron ay nakatira sa kanyang tiyahin, na kapatid ng kanyang ina. Ang tiyahin na nito ang nagpalaki sa bata. Mabuti na nga lamang at mabait ang kapatid ni Lerma na si Linda. Inangkinan nitong parang tunay na anak si Ronron. Kaya naman panatag ang kalooban ni Lerma na nasa ibang bansa. Isang gabi, habang kumakain si Lerma ng kanyang hapunan, ay nakatanggap ito ng tawag sa anak. Bumungad dito si Ronron na nakahiga. Oh, anak! Bakit? May problema ba? Nag-aalalang tanong ni Lerma. Hindi kasi ito sanay na tumatawag sa ganoong oras ang anak. Nanay! Anito sa mahinang tinig kasabay ng pag-ubo. Natigil sa pagsubo si Lerma. Bakit? May sakit ka ba? Nasaan si Tita Linda mo? Sunod-sunod na tanong ni Lerma. Hindi na ito mapalagay sa nakikitang anyo ng anak na namumula ang mga pisngi. Alam na agad nitong may sakit ang anak. Ganoon kasi ito sa tuwing lalagnatin. Sumungaw si Linda sa kamera. Hindi kasi masaway kanina, matagal na naglaro sa labas. Alam mo naman na mahinang resistensya nitong anak mo. Anito. Ganoon ba ate? Napainom mo na ba ng gamot? Oo, huwag kang mag-alala. Napainom ko na siya pagkatapos niyang kumain kanina. Sinilip nito ang ginagawa niya. Kumakain ka pa lang? Hindi sumagot si Lerma.
Alas 10 na ng gabi sa Pilipinas at alas 11 naman sa bansang kinaroroonan nito. Late na naman ang pagkain mo. Baka naman magkasakit ka na sa ginagawa mong yan. Alalahanin mo, bata pa si Ronron. Kaya siguro tinawagan ka kahit gabing-gabi na ay namimiss ka. Hinaplos nito ang ulo ng pamangkin na nakatulog ng muli. Hindi naman sa ganoon, ate. Busy lang talaga ako kanina. Katwira ni Lerma. Oo na, sige ako itatabihan na itong anak mo para hindi na magising. Baka hindi na ito makapasok pa bukas. Kumain ka na at magpahinga na rin. Pagkatapos mag-usap ng magkapatid ay hindi naman mapakali si Lerma. Ang hirap talagang malayo sa pamilya. Kahit gustuhin man itong ito mismong mag-alaga sa anak, ang maging present sa buhay ni Ronron araw-araw ay hindi nito magawa. Dahil kailangan itong kumita para matustusan ang pangangailangan ng anak at mabigyan ito ng magandang bukas. Oh, anak, kamusta ng pakiramdam mo? May masakit pa ba sa'yo? Hindi ba piling ko sa'yo na huwag kang magtatagal sa paglalaro sa labas? Ani Lerma nang tawagan kinabukasan ng anak. Sorry na po, nanay. Hindi na po mauulit. May kalungkutang wika ni Ronron. Ayos lang yon anak. Pero sa susunod makikinig ka na kay Tita Linda ha? Nakangiting tumango si Ronron ng sunod-sunod. Nanay! Anito. Oh, abala si Lerma sa paghahanda ng hapunan niya. Pero kahit ganoon, isinisingit pa rin itong matawagan ng anak. Nanay, may napanood ako sa TV. Kwento ni Ronron. Ano yun? Sandaling nilingon ni Lerma ang anak bago nagpatuloy sa ginagawa. Iyong palabas, birthday po ng bata, tapos sinurpresa siya ng tatay niya. Nakalagay po yung tatay niya sa napakalaking kahon. Minuwestra pa nito kung gaano yun kalaki. Tapos, hindi agad sumagot si Ronron. Natigil sa kanyang ginagawa si Lerma tiningnan ng anak. Nakatingin din ito sa kanya. Halata ang lungkot sa mga mata nito. Huwag na lang po, nanay. Anito. Ngumiti si Lerma. Huwag ka nang mahiya. Sabihin mo na ko ng ano yun. Hikayat nito sa anak. Kumipot-kibot ang mga labi ni Ronron bago muling ibinuka ang bibig. Naisip ko po kasi, sana, ganun din ang gawin ninyo sa birthday ko. Diba malapit na yun, ilang buwan na lang? Excited na nagbilang ito sa mga daliri at ipinakita ang palad sa ina. 5 na lang po, nanay. Hindi agad nakasagot si Lerma. Batid niyang miss na nga siya ng anak at ganoon din naman siya rito. Huminga siya ng malalim. Diba, hindi naman nangako si nanay? Tumango si Ronron. Hindi nangangako si nanay dahil... Pahabol ni Lerma. Dahil ayaw mo po akong umasa. At naiintindihan mo naman si nanay, hindi ba? Tumango muli si Ronron. Opo, kaya okay na po yun, nanay. Nakakausap ko naman po kayo araw-araw. Ngumiti pa ito. Pero sa likod niyon ay matinding kalungkutan ang nakalarawan. Napangiti na rin si Lerma, ngunit sa loob-loob niya nasasaktan siya. Bago nagpaalaman ng mag-ina ay binilinan muna ni Lerma ang anak. Tango lang naman ang tango si Ronron. Dumating ang kaarawan ni Ronron. Ronron, nagchat ang nanay mo, happy birthday raw. Masayang wika ni Linda sa pamangkin habang abala ito sa pagtulong sa pagluluto ng handa ng pamangkin. Hindi po ba natin siya pwedeng tawagan? Tanong ni Ronron. Sandali, sinubukan ni Linda na tawagan ng kapatid pero wala na itong signal. Naku, baka wala pang signal ang nanay mo. Mamaya na lang natin tawagan kapag mag-iihip ka na ng kandila. Nakangiting tumango si Ronron at muling bumalik sa ginagawa. Subalit natapos na itong kantahan at hipa ng kandila ng cake nito ay hindi pa rin nagpaparamdam ang ina. Kahit si Linda ay nag-aalala na sa kapatid dahil hindi naman ito ganoon. Maya-maya ay may tumigil na sasakyan sa tapat ng bahay nila. Tumakbo roon si Ronron. Nanay!
Masayang sigaw nito nang makita ang taong bumaba sa sasakyan. Agad na sinalubong ni Lerma ng mahigpit na yakap ang anak, kasabay ng pagtulo ng mga luha at pagbigkas ng mga katagang, "Happy birthday anak! Mahal na mahal ka ni nanay!"